Militar, pulisya at CCCH sa namagitan sa labanan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Mahigit 10 bahay nasira sa bayan ng President Quirino dahil sa malakas na hangin at ulan. At ika-52 foundation anniversary ng Barangay Calian nagsimula na habang ang Linggo ng Kabataan nagpapatuloy pa rin. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat. Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Agosto 19, taong 2024. Militar, pulisya at CCCH sa namagitan sa labanan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Agad na naagapan ng tropa ng pamahalaan ang tensyon sa dalawang lider ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at di na kumalat pa ang gulo matapos na mamagitan ng kasunduan, pulisya at Coordinating Committee on Cessation of Hostilities o MILF-CCCH sa Barangay Lumitan, bayan ng Palimbang, lalawigan ng Sultan Kudarat. Itong ika-15 ng Agosto taong kasalukuyan. Ito ang inihayag ni Brigadier General Michael A. Santos, commander ng 603rd Brigade, makaraang sumiklab ang labanan sa pagitan nina Esmael Mike Binago alias Bonde, ang namumuno sa 13th Biwang Brigade ng MILF at Abu Abdullah, ang commander naman ng 104th Brigade ng nabanggit na organisasyon dahil sa isyu ng land conflict. Sa isang dialogo ng ipinatawag ni Honorable Jonime Badrudin Kapina, alkalde ng bayan ng Palimbang, lalawigan ng Sultan Kudarat, kasama si Brigadier General Santos, pulisya, MILF-CCCH at iba pang sangay ng pamahalaan na nakatutok sa pansiguridad. Nakapagkasunduan na iharap ang mga armadong kalalakihan at ibababa ang bitbit nilang mga kagamitang pandigma upang matuldukan na ang gulo sa lugar. Kabilang sa kanilang mga isinuko ay ang mga sumusunod: isang heavy machine gun caliber 50mm rifle, 12 mga M14 rifles, 7 with scope, 9 na M16A1 rifles, 5 mga M4 carbine rifles, 9 na RPG launcher, 4 na caliber 50 Barrett big, 3 caliber 50 Barrett small, 2 mga M653 rifles, 2 caliber 30mm Garand rifles, isang carbine caliber 30mm rifles, isang M16A1 rifle, isang upper receiver ng M16A1, isang Ultimax, isang tube 60mm mortar at iba't ibang uri ng bala, mga magazine at 2 blasting cap. Kasama sa pagpresenta ng 53 na baril ay ang pagsuko ng 48 na mga tauhan ni Binago ng 13th Biwang Brigade ng MILF sa mga units ng 37 IB, 1st Scout Ranger Battalion at 64th Division Reconnaissance Company o 64 DRC. Ito ay nagresulta sa paghupa ng gulo at pag-uwi ng mga nagsisilikas na residente sa kanilang tahanan. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Major General Antonio G. Nafarete, commander ng 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central na nakahanda ang tropa ng militar na protektahan ang mga mamamayan laban sa mga grupong naisirain ang katahimikan sa kanilang komunidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Mahigit 10 bahay ang nasira sa bayan ng President Quirino dahil sa malakas na hangin at ulan. Narito ang ulat.
Umabot sa higit 10 mga kabahayan ang naitalang nasira sa nangyaring malakas na hangin na may dalang ulan noong Sabado ng gabi sa bayan ng President Quirino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang nasabing bilang ay naitala sa barangay poblasyon batay na din sa inisyal na ulat ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA ng Local Disaster Risk Reduction and Management. Dahil sa nangyari, agad na ipinag-utos ni Mayor Katrina Florida Sandigan ang pagberipika sa mga barangay na posibleng tinamaan ng malakas na hangin. Batay sa mga naninirahan na malaipo-ipo ang lakas ng hangin na kanilang naranasan. Ilang sasakyan din ang nasira kabilang na ang sasakyan ni Municipal Administrator Florante Tongo. Ipinag-utos na din ni Mayor Sandigan ang agarang pagsagawa ng verification sa bilang ng pamilyang apektado, habang nananawagan ito sa kanyang mga kababayan na maging maingat, alerto at mahinahon sa panahon ng kalamidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, ika-52 Foundation Anniversary ng Barangay Calian nagsimula na, habang ang Linggo ng Kabataan nagpapatuloy pa rin. Narito ang ulat. Naging matagumpay ang pagbubukas ng ika-52 Foundation Anniversary ng Barangay Calian kahapon dito sa lungsod ng Tacloban dahil sa pakikiisa ng mga naninirahan sa mga aktibidad. Umaga pa lang, nagkaroon ng motorcade na nilipot ang mga pangunahing daan sa kanilang barangay na sinalihan naman ito ng mga kabarangay na mula sa 8 purok. Nagpasalamat naman si punong barangay Rafi Lacson sa mga pinuno ng lalawigan at maging sa lungsod sa tulong at suporta na ibinigay sa kanyang barangay at maging sa kanyang mga kabarangay na nakiisa at patuloy na nagtitiwala sa kanya. Kasabay rin sa pagbubukas, isa-isa na pinakilala ang mga kalahok sa Binibining at Ginoong Calian 2024 na mula sa 8 purok na bahagi ng barangay. Sa hapon, ginanap ang larong Pinoy na sinalihan ng mga bata at kabataan. Pagdating ng gabi, naganap ang mass dance na sinalihan ng 6 na purok na kung saan napanalunan ito ng purok San Agustin. Gaganapin naman ng koronasyon sa gabi ng Sabado, ika-24 ng Agosto taong kasalukuyan, na gaganapin sa kanilang barangay gym. Nagsimula ang mga palaro noon pang ika-4 ng Agosto taong kasalukuyan. Dumalo sa pagdiriwang at naging hurado si Sangguniang Kabataan Federation President at Sangguniang Kabataan Chairperson ng Barangay Buenaflor na si Honorable Jezreel Franch Aris. Ang pagdiriwang ng ika-52 Foundation Anniversary ng Barangay Calian ay magtatapos sa araw ng Linggo, ika-25 ng Agosto, kasabay nito ang pagtatapos rin ng kanilang Linggo ng Kabataan. Ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Calian ay pinamumunuan ni Chairperson Kari I. Gulmatico at pinamumunuan naman ni Punong Barangay Rafi Lacson ang Barangay Calian. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.